Naramdaman ko, umiikot ako. Maya-maya, bigla akong bumulusok pailalim. Para po ako nasa isang ipo-ipo. Nilalamon po ako ng kailaliman para ako nasa isang imbudo. Nakikita ko sarili ko. Sabi ko, saan ako pupunta? Patay na ba ako? Kinakausap ko, isip ko, patay na ba ako? Ayoko pang mamatay. Ito, 1982, bago ako nabiyahe ng Muntinlupa, may pumapasok na pastor sa loob ng bilangguan sa Malolos Provincial Jail. Ako po nagdadala sa pangkat, akong Mayor de Mayores. Pagpapasok yun, alas 3 ng hapon, oras ni Pataranta, tutulog kami lahat. Nambubulabog. I'm sorry to say po sa mga pastor, ang tawag ko sa pastor doon, buwisit. Ayan na naman ang buwisit. Alam mo, nakahiga akong gano'n. May nangangaral, naiihi ako. Pag gano'n ko ng kortina, nakita ko, pastor, sinara ko uli. Tutulog na uli ako. Sabi niya, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Napapagod kayo? Sabi niya sa mga kasama kong preso, yung mga bago lang na mga nakulong. Kayong lahat napapagal at nabibigat ang lubasan yung pasanin. Bibigyan kapahingahan ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo yung Mateo 11:28, 1982, nagrima. 1987, bumubulusok ako pa ilalim. Naalala ko yung Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Alam niyo, natandaan ko, lumapit kayo sa akin. Kaya, yung isip ko, nagdasal, Diyos, kung totoo ka, nakipag-isa't-isa na ako. Kung totoo ang Diyos. Kasi hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Diyos, kwentong barbero yan. Hindi totoo ang Diyos. Hindi totoo yan. Imihinasyon lang yan. Yun ang paniniwala ko. Ateista ako eh. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero nung time na ako'y binawian ng buhay, nakita ko, bumubulusok ako pa ilalim, Diyos. Kung totoo ka, sabi ng isip ko, bigyan mo ako ng isang pagkakataong mabuhay, maglilingkod ako sa iyo. Alam nyo, eto ang Diyos. Gumanin ako. Bumalik yung hangin sa katawan ko. Alam nyo, pagbalik ng hangin sa katawan ko, naramdaman ko yung sugat. Sabi ko, bumalik pakiramdam ko. Sabi ko, ba't ako umaandar? Kaya pala ako umaandar na sa stretcher po ako. Patungo na po ako sa morgue. Kasi 25 minutes, patay na po ako. Iniyakan ako ng pamilya ko. Binigyan ako ng first aid. Sinaksakan yung dextrose ko, sabi ng nanay ko. Tapos, binigyan ako ng pagkakataon. Binomba po ako. Kaya lang, anak, wala na eh. Sabi ng doktor, patay ka na eh. Kaya, nag-iyakan kami. Tapos, sabi ng nurse, doon ka na lamang iyakan sa morgue. Kaya nilagay ko sa stretcher. Pagpasok ko sa morgue, pagpasok ko, pa! Sabi ng nanay ko, sandali. Bakit, Mrs.? Buhay ang anak ko, sabi ng boy. Patay na po yan. Naririnig ko sila eh. Buhay ang anak ko. Tinanggal yung kumot. Nakadilat ako. Nagmura nanay ko sa mga nurse, tsaka doktor. Puto kutsinta kayo. Puto bumbong kayo. Buhay pang anak ko, pinapatay nyo. Mrs., patay na yan eh. Eksakto ang dugo. Dumarating. Ang Diyos laging eksakto, mga kapatid. Andiyan na. Imbis na idiretso ako sa loob, sabi ng doktor, emergency! Ilabas yan! Sinaksakan ako sa spinal cord, dinala ako sa operating room. Nawalan ako ng malay. Pagising ko, nakakakita na ako. At may mga sa aking dugo. Pero malabo pa rin. Nakagwantes yung doktor, sabi ganyan, paswerte ka. Ilang minuto na lang, hinihintay ko, kung didilat ka. Di ka dumilat, patay ka na talaga. Tignan mo kung oras na. Alas 3 ng hapon ngayon, Biyernes Santo. Namatay si Kristo, nabuhay ka. Sa loob-loob ko, wala akong pakialam sa'yo. Kasi wala naman akong alam sa ganun eh. Alam nyo, binigyan ako ng Diyos ng panibagong buhay. Ng panibagong pagkakataon ako. Medyo mating sa ospital, isang araw pa lang ako naroon tapos ng operating room. Kuya Bonos, bata-bata ko po yun, daganding-ding, utos-utosan ko. Kuya Bonos, susundan ka rito. Sino papatay sa akin? Si Congressman, ang nagpapatay sa'yo. Pag si Boy ang itusan, hindi ko alam eh. So, sabi ko na, ilabas niyo ako rito, papatayin ako rito. Sabi ng doktor, di tatawag kami ng mga pulis, wala po tayong laban doon.
Kasi nakaupo yun ng panahon na yun eh. Pumirma nanay ko sa direktor ng ospital para makalabas lang po ako. Pinagaling po ako, Mang Diyos. Dilanggas ako ng kapatid ko, ng ate ko. Tinago na po ako sa isang lugar sa Balagtas, Bulacan. After 3 months, okay na. Nagbihis ako, sabi ng ate ko. Saan ka pupunta? Porket magaling ka na, aarya ka na naman. Hindi. Saan ka pupunta? Magsisimba ako. Oh, magsisimba ka? Sabi ng kapatid ko. Saan ba simbahan dito? Sumakay ka ng jeep, yung palengke, tapat ng munisipyo, sa likod simbahan. Alam nyo, siyempre, di ko alam kung paano magsimba. Basta sunod ako sa mga matatanda. May mga manang mga manang. Pagdating doon sa simbahan, may sausawan, di ba? May sausawan. Sumaw-saw din po ako. Gumanyan ako eh. Pagpasok sa loob, yung malaking pintuan, yung likod doon may nakapakong galon. Pinunasan nila, pinunasan ko rin. Hinalikan nila, hinalikan ko rin. Hindi ko alam kung anong reaction ang gagawin ko eh. Hindi pa ako papasok sa simbahan eh. Eto na. Pag Huwebes Santo, pumapalo po ako ng bulyos. 24 po bulyos ko. Nagpapahiwa ako sa likod. Huwebes Santo yun. Pag Biyernes Santo po, nagpapasan po ako ng krus. May kawayan to grotto. Kasi wala akong alam kung paano lumapit sa Diyos. Hindi ko alam kung paano magsimula. Wala namang pastor na lumalapit sa akin eh. Sa lugar namin, takot yung mga tao. Alam, sabi ng nanay ko, alam mo boy, sabi ng mga tao rito, mamatay ka na. Sabi kasi mayroong pinapanig ng mga santo sa mga bahay. Ang panalangin, mamatay na si Boy Bonus. Hindi ko alam kung tumalab. Pero hindi ako namatay eh. Bibigyan ko ng Diyos ng buhay. Alam nyo, sabi ko, ba't naman gano'n, Nay? Walang yaka eh. Dito ka pa gumagawa ng kalokohan. Nadadami mga tao rito. So sa madalit salita, mga kapatid, yung mga tao doon natatakot sa akin. Takot na may paggalang. Kasi may carbide ako eh. Hindi ako pulis. May carbide ako. Mga agaw-armas po kami nung araw. Sorry po sa mga pulis ha. Agaw-armas po kami sa mga pulis. Yung mga nagtatraffic. Sir, pera mo na ng barel. Wala, tutulala lang. Sa mga gwardiya, tutuloy-tuloy yung gwardiya. Luwa ko yun. Meron akong 45, di bola. Long barrel. Nasa club ako, nakita ko, nagyayabang yung marine. Pag umihi ka, akin yan. Umihi. Yutukan ko dito, akin yung baril mo. Yun ang lagi kong baril, tsaka carbine. May granada ako dito. Granada, carbine, 45, 29. Sabi ng mga tao, magandang hapon po. Ginagalang nila ako pero takot. Dumating ang panahon, ang dala ko armas pa rin. Pero hindi na armas na pumapatay ng buhay. Ang dala ko'y armas pa rin. Pero armas na bumubuhay ng patay. Patay na pag-asa, patay na pananampalataya, patay na kinabukasan ay kayang buhayin ng salita ng Diyos. Alam nyo, salita ng Diyos, dala ko Bible. Sabi ng mga tao, si Bonus, siraulo na. Nung dati dala ko baril, matino ako sa kanila. Nung dala ko Bible, siraulo na raw ako. Sabi ko, saan ako lalagay? Kaya minsan, linggo nagsimba ako, napalingon ako sa nagiinuman. Paglingon ko gano'n, sabi ba naman, bumalik ako. Anong sabi mo? Wala, kumakamot ako. Akala nila papatulang ko. Hindi ako gano'n. Gano'n na ako ngayon. Ito masakit. Yung mga dating binabatok-batukan ko, sinuntok ako. Bumibili lang ako sa tindahan. Christian na po ako. May lumapit sa akin. Sinuntok ako. Dito ako tinamaan. Sabi ko, bakit? Noon, siga-siga ka ngayon. Ano ngayon? Sabi ko, hindi ako lalaman. Pero noon, wag mo akong tignan. May paglalagyan ka sa akin. Pag tinignan mo ako, kasi ang iniisip ko, may atraso ko sa iyo, kaya mo ako tinitignan. Eto, sinuntok ako eh. Alam mo, sabi ng demonyo sa akin, patayin mo. Sunugin mong bahay. Sabi ng demonyo, kasi alam nyo, ang
ang demonyo, nag-i-inject siya sa utak natin ng mga negative information. Kaya nakagawa tayo ng masama kasi may nag-i-inject sa isip natin gawin mo yan, gawin mo to. Pag wala tayong Espiritu ng Diyos, wala tayo sa Panginoon, pumapasok yan Pinapatulan po natin Kaya nga mga kapatid, umuwi ako ng bahay, nakaganon ako, sabi ng asawa ko, bakit? Masakit ipin ko Hindi niya alam, sinuntok ako. Kinabukasan, sabi ng ate ko, boy, bakit? Sinuntok ka raw ni Domeng. Okay na sa akin yun. Hindi, nakikipag-ayos, lasing daw siya. Sabi ko, okay na yun. Baka daw gantihan mo Hindi, hayaan mo. Pag nakita kami, may dalang pundador. Wag na. Okay na, sintok mo sa akin. Pagaling na, inakap ko na lang siya. Pagpalain ka ng Panginoon. Binasag ng Diyos ang puso ko. Ayoko na. Dumating po ang alok sa akin. Bonus, 50,000 bawat ulo. Ayoko na. Kapgo yung pumunta sa akin. Kapgo. Sabi ko, ayoko na, di ako gumagawa niya. 50,000 na, ayoko na Asawa ko, gusto. Boy, hirap na tayo, wala na tayong pera. Anak mo nag-aaral. Noong panahon na yon, nagsisimba ko. Minsan lang kami kumain sa isang araw. Ubus lahat ang naipundar ko galing sa pagnanakaw. Ubus lahat ang gamit ko, lahat. Kasi wala akong ginawa kundi magbasa ng Bible. Maghapon, nandun ako sa kwarto, nagbabasa ako ng Bible. Na-develop ako sa Diyos. Tinauhawan ko salita ng Panginoon. Inalis ng Diyos ang pagnanasa ko. Pagnanasa ko sa mundo, maging pagnanasa ko sa asawa ko, inalis ng Diyos. 2 taon di ko siya tinatabihan. Alam niyo, lagi kong kasama, Biblia. Kaya sabi ng asawa ko, sira ulo ka. Hindi mo lang, sa loob lang hindi mo ko naiintindihan Iba yung conversion ko. Iba yung ginagawa ng Diyos. Nung ko lang naranasan yun, ang sarap na makinig ng salita ng Diyos. Ang sarap mag-worship. Kaya alam ko, hindi ako sira ulo. Alam ko, pumasok na ang Panginoon sa puso ko. Kaya alam niyo mga kapatid, ang number of persecutor ko, asawa ko. Ang taong unang hindi naniwala sa akin yung kasama ko sa buhay. Kasi wala akong privacy. Kaya ang mga taong hindi natin maakay, minsan pamilya natin Kasi kilala tayo nila. Kilala kahinaan mo. Karupukan mo, kapalpakan mo. Kami sasama mo sa church mo, sa simbahan mo. Yung buhay mo nga, hindi mo mabago. So, kaya nga mga kapatid, ang Christian life, hindi na sa loob ng simbahan. Dapat sa loob ng bahay. Saan man tayo naroroon. Kung ano yung ugali natin sa loob ng simbahan, ganoon din ang ugali natin kahit saan tayo naroroon. Sapagkat yun ang tunay na Kristiyano. Hindi lang Sunday affair, kundi everyday, you are a Christian. You are a child of God. So, nakita nyo kanina, gusto niya ulit pumatay ako. Sabi ko, Lord, sorry po. Papatay po uli ako. Pumunta ako sa amo. Christian na po ako Dala ng kahirapan. Sir, Bonos, andito ka. May trabaho po ba ako? Yan ang gusto ko sa iyo Meron. Binigyan uli ako ng picture. Patayin mo yan. Negosyante. Nung nandun ako sa Valenzuela, nung binubuksan niya yung gate, lumapit na ako. Alam niyo, ito po, hindi ko na po kaya. Tinutukan ko sa tagiliran, sabi ko, pare, umalis ka na rito. Huwag ka nang babalik. May patong ka sa ulo. Ako papatay sa'yo. Pakiusap, huwag ka nang babalik dito. Magtago ka muna. May nagpapapatay sa'yo. Salamat po. Umalis na ako. Pagbalik ko sa bahay, sabi ng miss ko, tapos na trabaho mo? Asa ng pera? Hindi ko na kaya Hindi ko natapos Hiniwalayan ako ng asawa ko. Alam niyo, sabi niya sa akin, boy, mamili ka. Kami ng mga anak mo, 2 anak ko po Kami ng mga anak mo, yung ginagawa mo na yan. Alam niyo, pinili ko, hindi siya, hindi mga anak ko. Panginoon, ang pinili ko. Kinuha ko yung bag, ilagay ko, damit ko. Sabi ko, ayaw mo sa akin dahil sa ginagawa kong ito. Ayaw mo magbago ko. Ito na ako Hindi ako naniniwala sa'yo. Nag-mission ako sa Quezon. Nagpa-adapt ako sa isang church.
Naging evangelist po ako. Nangaral po ako ng salita ng Diyos. And then after 6 months, bumalik po ako sa bahay. Boy, uwi ka na. Namiss ka na ng mga anak mo. Tanggapin mo muna ako bilang ako. Eto na ako eh. Sige na nga. Tinanggap niya na ako bilang ako. At nagpastor po ako, mga kapatid. Alam niyo, nung nakarinig ako ng salita ng Diyos, dalawang salita lang po ang nagpabago sa buhay ko. Sabi ng pastor, unang ating ko lang po, kapatid, sino ka man, kung wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa iyo. Nasa dulo po ako. Inakay lang po ako ng isang may edad na babae. Inakay lang niya ako. Kinulit ako ng kinulit. Sabi ko, sige po, sama. Next week po, sama po ako sa inyo. So, pagpasok namin sa simbahan, Word of God na. Isang oras nangangaral ng pastor. Inaantok ako. Kasi pinagbigyan ko lang yung matanda babae. Sa conclusion ng salita ng Diyos, sabi ng pastor, kapatid, sino ka man, nasa dulo ko. Nakaganon ako. Kung wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa iyo. Kung hindi ka importante sa tao, sa Diyos mahalaga ka. Alam niyo, napatingala ako. Mahalaga pa ba ako sa Diyos? Notorious ako eh. Criminal ako. Mahalaga pa ba ako sa Diyos? Sabi ko, okay yun ah. Makikinig na ako. Isang oras na naral, hindi ako nakikinig eh. Doon sa conclusion, doon ako nakinig. Sabi ko, makikinig na ako. Sabi ng pastor, tapos na po ang mensahe ng Panginoon. Bitin ako. Ba't hindi pinaliwanag? Gusto kong tumayo. Sabi ko, parang gusto ko sabihin, pastor, ituloy mo. Gusto ko maintindihan bakit may plano ang Diyos sa akin. Alam nyo, sumunod na linggo, wala ni nag-akay sa akin, pumunta ako ng church. Pagpasok ko ron, ako palang una mag-isa ron. Nauna ako. Maraming Kristiyano, may tahid na. Late pa rin eh. Ako bago pa lang ako eh, nauna ako. Hala pa. Excited eh, alas 9 gawain, alas 8 nandun ako eh. Inabutan ko yung kantahan. May katabi ako matanda, joyful. Sira ulo nitong babaeng to. Kumano nun eh. Sira ulo, may patalon-talon pa. Kasi hindi ko inabot yung unang ating ko. Mamaya nag-worship na. Nakita ko umiiyak. Napupos ko siguro. Uy, sira ulo nga ito. Ang iniintay ko yung salita ng Diyos. Tagal, eto na. Alam nyo yung karugto, naintindihan ko. Ang topic ng pastor, repentance. Sabi ng pastor, makasalanan ka! Tinuro ako! Diyos ko, kasalanan ko. Mula noon, kinauhawan ko na salita ng Diyos. Linggo-linggo, nasa simbahan ako. Oo, linggo-linggo. 3 taon, dire-diretso. Isang beses lang ako umabsent. Binungangaan ako ng asawa ko, pinatulan ko. Di ako magsimba! Di mo ka magsimba! Naku, ba't ko nasabi yun? Kinagabihan, nagsising-sisi ako para ako nakapatay ng tao. Sabi ko, bakit gano'n? Di ako nakapagsimba. Babae kasi na yun eh. So, mula nun din ako umabsent. Isang beses lang, sa loob ng 3 taon. And after 3 years, tinawag na ako ng Diyos. Nangaral na po ako. Ang una pong gift ko, evangelist. Nangaral po ako sa iba't ibang lugar, sa Muntinlupa, Rehabilitation Center, sa mga kulungan. Gusto ko abutin yung mga taong minsan wala ng pag-asa. Gusto ko silang bigyan ng pag-asa. Naiintindihan ko sila eh. Kaya nga, sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, gagawin ko po lahat. Sabi ko, para madala ko sila sa Panginoon, dinala ako ng Diyos sa iba't ibang bansa. Sabi ko, Lord, salamat po. Hindi naman ako karapat-dapat sa iyo, pero bakit narito ko? Dinala ako sa iba't ibang church. Dinala ako sa iba't ibang probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao. Pinahayag ko ang salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan sa lahat. Si Lord ang bida ngayong gabi. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kaya gusto ko mag-iwan ng mensahe sa inyo eh. Mga kapatid, isa lang ang buhay. Hindi dalawa. Isang beses ka lang dadaan sa daigdig na ito. Hindi ka nababalik.
Walang reincarnation. Wala yun. Di totoo yun. Pero tiyakin mo na sa pagdaan mo sa mundong ito, nagkaroon ng lugar sa puso mo si Kristo. Dahil tinitiyak ko sa iyo, kapag nawalan ng lugar si Kristo sa puso mo, doon sa libing ang pupuntahan mo, wala nang pagpapasa Diyos. Wala nang pagbabalik loob sa Panginoon. Tapos na, patay ka na. Gusto mo magsimba, hindi na pwede. Sapagkat isa na lang ang hinihintay natin. Sabi nga ng Bible, Ecclesiastes 3:2, itinakda sa tao ang isilang. Tapos na yan, sinilang na tayo. Eto na tayo, sinilang na tayo, di ba? Itinakda rin sa tao ang mamatay. Yun na lang ang hinihintay natin. Kamatayan. Wala na tayong hinihintay sa mundong ito, kundi ipantay ang paa, ipikit ang mata. At ito ang nakakalungkot. After physical death, what next? Ano kasunod? Pagpikit ng mata mo, ano kasunod? The book of Hebrew 9:27, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan pagkatapos paghuhukom. Kung dito sa lupa may hukuman, may municipal trial court, regional trial court, Supreme Court, humaharap ang taong nagkasala sa batas ng tao. Meron ding hukuman doon. Ang nakaupo Kristo. Pagharap natin doon, makikipag-eyes to eyes tayo at face to face sa Panginoon. Ngayon, ang tanong, anong ikakatwiran mo? Ano ikakatwiran natin? Ang buhay natin sa mundong ito, hayag at lantad sa paningin ng Diyos Mga kapatid, pagharap natin sa Panginoon, bubuksan ng aklat. Aklat ng buhay natin. May tigi-tigisa po tayong aklat ng buhay. Hahatulan ang tao ayon sa kanyang ginawa, gaya ng nakasulat sa aklat. Nakikita tayo ng Diyos sa bawat sandali ng buhay natin. Wala tayong maitatago. Lantad sa kanyang paningin ang ating buhay. At anong buhay meron ka ngayon? Yun ang question Yun ang tanong dito mga kapatid Kaya sabi ng Luke 12:4-5, huwag niyong katakutan ng pumapatay ng katawan at hindi nakapapatay ng kaluluwa. Ang katakutan ninyo, yung may kapangyarihang pumatay at magbulig sa inyo sa impyerno. Ang Diyos ang dapat nating katakutan. Sapagkat dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Isang paitaas, isang paibaba. Walang gitna. Wala pong gitna. Ipapanalangin mo yung tao kasi alam mo may gitna. Pag namatay ang tao, ipapanalangin natin. Sasabihin natin, iligtas mo kaluluwa ni Procopio. May sasagot sa likod, Amen. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Walang usal, dasal, seremonya, pasyam, paapat na po at pababang luksa na pwedeng makapagligtas sa isang taong namuhay ng makasalanan. Dahil kung po pwede pala na ang isang tao ay maligtas sa panalangin, sa usal, dasal, seremonya, pasyam, paapat na po, pababang luksa, tisin sana'y wala ng Kristo na magkakatawang tao at ipapako sa krus. Common sense. Kahit grade 1, kaya sagutin yan. Mga kapatid, kaya may Panginoon na katawang tao para iligtas tayo sa tiyak na kaparusahan. Ayaw ng Panginoon mapahamak tayo. Kaya dapat i-secure natin ang buhay habang buhay ka pa. Bakit? Kasi hindi natin alam kung anong darating na araw, kung anong darating bukas. The book of Proverbs 27 verse 1. Huwag ipaghambog ng isang tao ang araw ng bukas sapagkat hindi niya alam ang magaganap. Alam mo ba, bukas paggising mo, ulat ka pa, buhay ka pa. Sino nakakaalam dito bukas buhay pa siya? Maraming tumawid, hindi na nakabalik. Alam niyo,
Mga kapatid, ang humahadlang lang sa isang tao kung bakit ayaw niyang lumapit sa Diyos. Pride. Pasagin mo yan. Kahit sino ka man, kapatid. Ano man ang estado mo sa buhay, pagdating mo sa harap ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang kamatayan, sabi ng Ecclesiastes 8:8, ang kamatayan parang hangin na hindi mo kayang pigilin. Sino makakapigil sa kamatayan? Doktor? Hindi. Ikaw? Hindi. Bakit? The book of Acts chapter 17 verse 28, hawak ng Panginoon ang iyong buhay, ang iyong pagkilos, ang iyong pagkatao. Hindi natin hawak. Hindi natin hawak ang buhay. Kaya hindi mo pwedeng magmalaki sa Diyos. Hindi kita kailangan. Sinabi ko na rin yan eh. Hindi ko kailangan ng Diyos. Pero nabigo ako. Kailangan ko pa rin pala ang Diyos. Why? Because John 15:5, Jesus says, "For without me, you can do nothing." Wala kayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Hindi natin kayang magbago pag wala tayo sa Panginoon. Hindi natin kayang maligtas pag wala tayo sa Panginoon. Sino magpapatawad sa atin? Si God. Kaya ngayon tinapos na gawa ni Kristo sa krus, ang sabi niya, it is finished. Tetelestai! Naganap na. Ibig sabihin, tapos na trabaho ng Diyos sa iyo. Ikaw naman ang magtrabaho para sa Diyos. Bakit? Because faith without work is dead. May pananampalataya ka, hindi ka naman nagsisimba. Hindi natin dinagdag yung gawa, kundi yung pananampalataya nagbubunga ng gawa. Hindi sa gawa tayo maliligtas. Kahit sabihin mong ikaw na ang pinakamabait na taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo, kung wala kang relasyon, koneksyon, at pananampalataya kay Kristo, hindi ka maliligtas. But whosoever believe it, kung sino man nagsasampalataya ng totoo sa Diyos, yun lang po maliligtas. Ang nagligtas sa atin, mga kapatid, si Kristo. Hindi relihiyon, hindi denomination, hindi organization, hindi sekta. No. Mabuti ang relihiyon, hindi masama yan. Mabuti yan. Kaya lang hindi yan ang stepping stone patungo sa Panginoon. Hindi pagharap mo sa Diyos, tatanungin ka, ano relihiyon mo? No! Ano itatanong doon? The book of Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi porket nagdadasal ka, suwa ka sa langit. Hindi porket nagsisimba ka, pasok ka sa langit. No! Hindi porket lamang ka ng simbahan, langit ka na. Mali po yan. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Yun ang maliligtas. Sumunod na tayo sa Panginoon. Pastor, ano susundin natin? Yung plano niya sa buhay mo. Amen. Matagal ka nang tinatawag ng Diyos. Ang tigas pa ng ulo mo. Why? Ba't matigas ang ulo natin? Because the book of Romans 2:4, hinahamak mo ba ang Diyos? Sapagkat siya napakabuti, mapagpigil, mapagpaumanhin, hindi mo ba alam? Binibigyan ka lang ng Diyos ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay. Kaya napakabuti ng Diyos sa iyo. Yung grasya niya, napakabuti sa iyo. Kapatid, yung habag niya nasa iyo. Kaya hanggang ngayon buhay ka pa. Romans 2:5, pero dahil sa katigasan ng inyong ulo at hindi pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa panahong darating. Kaya ito lang mga kapatid, the book of Hebrew 4:7, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang ulo mo. Huwag maging matigas ang puso mo. Durugin mo na ang pride mo. Bakit? Wala kang laban sa Diyos. Pag pinindot ang ilong mo, tapos ka na.
Isaiah 2:22. Tigilan na natin ang pagtitiwala sa ating sarili na nabubuhay lang tayo dahil sa hininga ng ilong mo. Ba't ka nabubuhay? Kasi humihinga ka. Sino nagbibigay ng hangin? Diyos. Kaya kailangan mo, Diyos eh. Sumuko na tayo sa Kanya. Ano gusto mo? May mangyari pa sa'yo? Paluin ka pa? Pitikin ka pa ng Panginoon? Huwag na. Habang malakas ka pa. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng iyong kalakasan. Bago dumating ang panahong hindi mo na madama yung tamis na mabuhay. Matamis ang mabuhay kapag may Kristo ka sa puso mo. Masarap ang buhay kapag nasa Panginoon ka. Why? Sapagkat anumang araw, anumang oras mula ngayon, babawiin ng Diyos ang buhay natin. Hindi na po tayo matatakot. Sapagkat nakakatiyak tayo. Sapagkat ang Diyos natin ay pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Kaya tandaan po natin to. Kailangan mo ang Diyos. Hindi makukumpleto ang buhay mo na wala ang Panginoon. Hindi kompleto ang buhay na wala ang Diyos sa iyo. Kulang. Hungkag ang taong walang Diyos. Empty. The book of Mark 8:36. Makamit mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ikaw man ang maging pinakamayamang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, anong maibabayad mo sa kaluluwa mo? Hindi sapat ang kayamanan ng mundong ito. Sapagkat ang buhay mo'y walang presyo. Priceless. Ang ipinambayad sa iyo ng Panginoon, hindi pera, hindi salapi, hindi anumang hiyas na kumikinang ng mundong ito. Ang pinambayad sa iyo ni Kristo ang kanyang buhay. Para lang matubos ka. Para lang maligtas ka. Kaya nga sabi ng awit 49:7, mahal ang pagtubos sa isang buhay. Hindi sasapat ang anumang kabayaran upang hindi makita ang kasalanan at kabulukan ng isang tao sa harapan ng Diyos. Huwag tayong aalis sa mundong ito na may baon tayong kasalanan. Humingi tayong tawad sa Diyos. Sino man tayo, ano man ang posisyon natin, matuto tayo magpakumbaba. Sapagkat ang nagpapakababa, itataas siya ng Diyos eh. Pero nagpapakataas, ibabagsak ng Panginoon. Lagapak yan. Maraming nagpakataas, bumagsak ang buhay. Why? Because ignorance will destroy us. Kapag ignorante ka tungkol sa Diyos, kapag ignorante ka sa salita ng Diyos, babagsak ang buhay mo. Hindi mo hawak ang araw, ang oras. Mamaya mabibigla tayo. Ba't si ganun nawala? Ba't si ganun pumanaw na? Huwag kang mabigla. Ang kamatayan, traitor yan. Dumarating yan sa panahong hindi natin inaasahan. Pero ang mahalaga, kapatid, maisuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Kasi alam nyo, ayon sa Board of Census, since 1980, sa loob ng 4 na segundo, ang namamatay na tao, isa. Sa loob ng 4 na segundo, isa, dalawa, tatlo, 4, isa namatay. Since 80s, 90s, pero dumating ang 2000. Ang daming pumasok na karamdaman, epidemya, kalamidad. Ngayon, ang bilang ng Board of Census, sa loob ng 1 minuto, 1 segundo, 4 na tao namamatay. Pagpatak ng 1 segundo, 4 na tao namatay sa buong mundo. Ito tanong, papaano, kapatid,
Kung sa pagpatak ng 1 segundo, isa ka sa 4 na babawian ng buhay. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na bang humarap sa Panginoon? Hindi mahalaga sa iyo ang nakaraan. Hindi mahalaga sa Diyos yan. Mahalaga sa Diyos ngayon. Last verse, the book of Revelation, chapter 20, verse 15. Itatapon sa lawang apoy ang sino man ang pangalan hindi pa nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Meron tayong pangalan doon nakasulat. Yung taong may katiyakan na. Meron dito, may pangalan sa census kasi may birth certificate tayo. May pangalan sa COMELEC kasi bumuboto tayo. The big question is, may pangalan ka na ba doon sa aklat ng buhay sa langit? Amen. Alam nyo, hindi maikli kamay ng Diyos para isulat ang pangalan mo. Amen. Hindi maikli. Kaya lang, sabi ng Deuteronomy 30:15, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay o kamatayan. The choice is yours. Kaya sa gabing ito, magtatanong po ako, mga kapatid. Ito'y tanong na seryoso, spiritual question. At gusto ko tumugon tayo. No. At sana hindi tayo magsinungaling. Because liar, go to hell. Gusto ko kayong tanongin. Sino rito sa inyo ang nakatitiyak na, uulitin ko, liar, go to hell? Sino-sino sa inyo rito ang nakatitiyak na ang pangalan niya nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit? Itaas ang kamay. Yung nakakatiyak na,